po siya makaano ngayong oras na ito. Please po. Go ahead po. Exodus chapter 32, verse 7 to 9. At sinabi ng alahayam kay Moises na yumaon ka, bumaba ka, sapagkat ang iyong bayan na iyong isinampa mula sa lupain ng Ehipto ay nangagsisama. Verse 8, sila'y humiwalay na madali sa daan na aking inutos sa kanila. Sila'y gumawa ng isang goyang binuo at kanilang sinamba. At kanilang hinainan at kanilang sinabi, ang mga ito'y iyong maging mga hayahawa, o Israel, na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Verse 9. At sinabi ng alahayam kay Moises, aking nakita ang bayang ito, at narito isang bayang may matigas na ulo. Motivation po. Ganito katigas ng ulo ng mga Israelita noon at hanggang ngayon, dahil marami pa rin sa atin ang sumasamba ng mga Diyos-Diyosan. Ama, ngayon po na alam na namin ang totoo, inyong pangalan, at nakapasok na kami sa inyong covenant, sisikapin po namin na masunod ang lahat ng inyong pautusan. Application po. O Abba Yahweh, patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala. Ama, gabayan niyo po kami sa lahat ng mga desisyon namin sa buhay upang di kami magkamali o magkasala tulad ng mga ginawa ng mga Israelita. Ama, maraming salamat po dahil hanggang ngayon nandiyan pa rin kayo, nakaalalay at gumagabay sa amin. Maraming salamat po, Ama, dahil kami po ang iyong pinili at minahal ng mga anak. Sumainyo ang aming kapurihan, Ama. Iyada halalwaya alahayam. Salamat po. Yata. Anong napansin niyo dun sa niya, sa journal niya? Bigyan niyo nga ng pansin niyo. Hindi pwedeng makinig kayo. Bigyan natin ng pansin. Sige, sis Ann. Doon sa journal niya, Exodus 32. Matatalakay natin yan bukas siguro, loobin ng alahayam. Anong pansin niyo doon sa journal niya? Di ba, nakita natin doon, habang si Moises ay nakikipag-usap sa ating alahayam, ito namang mga Israelite, gumawa sila ng goyang gitpo. At ito ang ginawa nilang ngalan nito. Ginawa nilang Diyos-Diyosan nila. Ayun na kayo, pagka binabanggit ko Diyos-Diyosan, kasi doon sa kabila yun, hindi yun alahayam eh. Yung ginawa nila eh. Diba? Ngayon, sabi ni Sis Manilyn doon sa kanyang journal, sabi niya, ang titigas talaga ng mga ulo ng mga Israelite maging hanggang ngayon dahil sa kanilang pagsamba sa mga hindi alahayam. Kasi nga po, mga kapatid, yan pang isang kinagisnan natin na hanggang ngayon ginagawa talaga nila. Yung bang imbis na yung tunay ang sasambahin nila, yan yung mga ninyo, yung mga Takyapo, yung itim na Nazareno, yan ang sinasamba nila, yung mga larawang, inanyuan, o yung mga inukit, nilagyan ng mata, hindi makakita, nilagyan ng ilong, hindi makahinga, nilagyan ng bibig, hindi makapagsalita. Yan yung mga hindi talaga tunay yan, mga yan. O sabihin ko talaga, Diyos-Diyosan talaga nila kasi yan yung Ito ngayon mga kapatid, tayo po ay nasa kawan. Huwag pong matigas ang ating mga ulo, gaya ng ginawa ng mga Israelite. Huwag na rin po tayong kumbaga kumalaban sa kawan dahil mapapahamak ka lang. Tingnan ninyo yung kumakalaban sa ating brother OHP. Hindi po pwede talaga mga kapatid. Doon ka nagmula, kumbaga tatay mo yung kinalaban mo pagkaganyan.
Alam niyo ba na ang ano, 'pag yung mga bata ay kinalaban nila ang mga magulang o ikaw kung ay halimbawa, naging ano ang magulang mo, hindi ka talaga ano, mapapaayos sa buhay. Kung ano pala talaga, sa buhay halimbawa, sa buhay natin mga kapatid, kung titingnan po natin, sa edad ko na ito na 52, sabi ko, mali yung mga dun ko naiisip o nalalaman yung mga sinasabi sa akin ng mama ko noon na, "Naku, pagsisisihan mo lahat ng ginagawa mo." Yun na yun, nag-reflect na sa akin. Oo nga 'no, iba talaga pagka yung mga nagsalita ang magulang. Just like us now, sa ating mga anak, anong tinuturo natin sa kanila ngayon, 'di ba, mga kapatid? Ngayon, may pagkakataon na po tayo na ituro sa ating mga anak itong mga napapakinggan natin, itong mga pinag-aaralan natin, na habang maliit pa sila, habang ano pa sila, nasa puder mo pa sila, eh, anak, matuto kang gumalang sa iyong mga magulang. Kasi 'pag hindi mo ginawa 'yan, hindi maa-attend ang buhay mo. Ito lang yung utos na may kasamang pangako, mahalin mo ang iyong mga magulang kung gusto mo humaba ang iyong buhay. Kaya tayo mga kapatid, bilang tumatayong mga magulang natin dito sa Kawan, ang kabuuan ng OHT, I hope and pray na walang kakalaban sa ating brother OHT. Tama na yung mga nangyari ng mga nagkora-kora, yung mga campaign, sabi nga nila, tapos na yun. Kaya nga tingnan niyo na smooth na ang gagawin ng Kawan ng OHT, Kawan ng ating alahayang, ang OHT. Ha? Kawan ng ating alahayang, ang OHT. Iba yung kasi baka mamaya sinabihan natin Kawan ng OHT, baka yun ang sinasabi ng mga kora eh. Correct me if I'm wrong ha, mga kapatid ha. Hindi lang na I'm not perfect. Kaya nga gusto ko rin talaga yung ano ninyo na Pwede sabihin niyo pong sa akin ay mag-share konti, bro. yan ang gusto ko, maganda yan. Salamat po. Go ahead po. Okay. Ah, good evening po mga kapatid. Na-miss po namin kayo. Isang araw wala. Yung ibang chapter. So, yun. Napakasakit po, no? Ang may-share ko, bro, share ko lang to basta sa karanasan namin sa maghapon. Dahil nagkaroon kami ng meeting. And hindi lang meeting, kundi pag yung napakinggan mo ay napakasakit na salita pa na bilang isang magulang, bilang isang tumatayong magulang sa atin, which is Brother Whitney. Masakit sa kanya yung mga salitang natatanggap niya sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Yun. Or minamahal niya. Diba? Na sa kabila ng lahat ng ginawa ng Brother Whitney, hindi sila nakontento. Hinahanapan nila ng kamalian yung ating tatay na ang ginagawa lang naman ay inalis tayo doon sa doktrina ng sanlibutan. Na kanina, napakabigat ng damdamin, especially sa amin nasa taas kanina, lalo ako dahil ako yung nag-present. Napakasakit sa akin dahil simulat sa pool nag-umpisa ang foundation natin. Nandun ako saksi ako sa lahat na nangyari sa buong Kawan. And na bilang isang mensahero, bilang isang ating tatay, kuya, ramdam ko yung kahit nakangiti or tumatawa ang Brother Itzy, napakabigat sa kanya na pagsalitaan siya ng ganun. Maski nga po ako, napaiyak ako ng pinapakinggan ko yung aking ano sa kanya, yung pinasa ko na evidence pa. Mahirap sa isang magulang na marinig na ang kanyang mga anak, ang kanyang minahal
minahal na kawan o minahal ng mga sinalo niya, inalis niya sa kasamaan, sumusuway, humahaba ang sungay. Yun na nga eh. So, sana sa atin, pakiusap po sana sa atin po, no? Mahalin po natin yung kapwa natin. Huwag tayong mag-isip ng kamalian o maghanap ng kamalian sa kapwa natin. Yes. Bilang nandito sa kawan, buong puso mo, ang isipin mo, galing kay Aba. Pagmamahal na galing sa ating alahayam, yun dapat ang i-apply natin sa kapwa natin eh. Lalo na sa ating brother OH, yung respeto natin sa kanya Yeah. bilang tatay. Yes. So, yun po na sa atin lahat po dito, more lakas ng loob po ang ibibigay natin kay brother OH. Yung suporta, yung pagmamahal. Dahil nakikita ko kahit nakangiti siya kanina or what, ramdam na ramdam ko po yung sakit ng salita. Sakit na salita na nanggagaling sa mga walang utang na loob. Alam niyo po ba yon? So, sana, hoping na wala nang malalaglag pa, concentrate po tayo sa paglilingkod natin sa Aba. At yung tiwala at respeto natin. Maging humble lang po tayo. Kasi pumasok po tayo dyan ng buong puso at pagpapakumbaba po tayo. Ang ano po naman, sa totoo lang po, wala naman po perfecto sa atin. Pero kung kailangan po natin ng opinion or any suggestion, may pare po tayo. Kay Joshua, meron po tayong pwedeng lapitan kung nahihiya pa sa elders natin. Kasi ang pinagsisimulan po sa nakikita namin na paglabas, yung mga taong mahilig manira, naniniwala sa sira or mga gossip-gossip o kung ano mang murmuring na naririnig sa labas. Nadadala po sila. Yung bago ka pa lang nagsisimula, tapos hindi pa umuusbong yung panindigan mo, tapos nagtiwala ka sa labas, wala ka na, lalabas ka talaga sa loob. Kaya magtiwala po tayo sa ating kaparian. Kung may elder naman tayo pwedeng kausapin, makipag-usap po tayo na maayos. Kasi dito naman po lahat tayo, ang gusto po nating mangyari, maligtas po tayo, sumunod po tayo sa tama. At ano po yung kautusan na dapat po natin sundin na sa Torah. Opo, yun po, maaari lang po sana. Para wala na po talagang lumabas kasi sobrang sakit po sa ating kalooban, lalo't higit po sa nakasama na natin na lalabas sa kaloob ng kawan. Sobrang sakit po sa ano natin. Hindi man po natin maipakita personal, pero ang puso po natin nasusugatan. Kaya hanggat kaya po nating mahalin ang ating mga kapatid, mahalin po natin kasi ang pagmamahal, napakalawak po yun eh. Nandiyan po yung pagiging respeto natin, humbleness natin, pagsunod. Basta galing lang po sa puso. Hindi naman po natin kailangan magpataasan bawat isa. Kasi pantay-pantay tayo pagdating ng araw harap natin sa Misaya. Kaya pagmamahal po bawat isa, respeto sa bawat isa. Yun lang po. Salamat po. Pwede bang magdagdag din po ako kay Sis Flor? Dagdag po ako doon sa sinabi niya. Yes, sis, go ahead. Pwede po ba? Yan. Alam niyo po, ito lang ang nafe-feel ko talaga. Na tayo ng taga Middle East. So, naiiyak ako, ano ba yan? Alam niyo po, mapalad po tayo kasi bakit? Ito po tayong nandito ngayon na nagsusum araw-araw. Ito yung pinaka-backbone natin. Sabay-sabay po tayo nag-aaral.
Kaya bakit po tayo ay naging malakas ngayon kumakapit na walang nag-aano sa atin, kasi bakit sabay-sabay po tayo nag-aaral. Kung mapapansin po natin, yung makikita mo sa mga comment, yung mga nagko-comment diyan, makikita mo na itong tao na 'to ay kulang siya sa pag-aaral. Kulang po siya sa hubog ng katuruan ng ating Torah. Na alam niyo, sabi ko nga na sa lahat ng mga grupo na napapanood ko sa Zoom na ito na i-share sa grupo natin. Alam niyo po, bawat isa sa atin kina-congratulate ko po ang bawat isa na nag-a-attend gabi-gabi ng Zoom, kasi bakit? Dito po tayo makakakuha ng kaalaman. Kaalaman po ito na para idadagdag po natin sa ating katawan, sa ating kalakasan. Kasi bakit tulad po niyan? Bakit po sila ang dami Yes, nilang sir. question? Mm. Kung mapapansin Ayun. po natin yung mga taong nagka-question na yun, kasi bakit nag-attend ngayon, bukas hindi, sumunod na araw wala. Isang buwan na hindi nag-attend ng Zoom, Wala na. antimano pagkapasok doon sa topic at ano siya, giwang-giwang yung pandinig niya, antimano a-against siya. Pero ito tayo, kung itong tao na 'to na habang pagkapasok niya sa Zoom, sa mga teaching, sunod-sunod siya na araw-araw siya mag-a-attend, doon niya ngayon maunawaan na ito pala kalalim yung pinaparating na mensahe ng ating Brother OHC. Yes, sir. Kasi kung mapapansin niyo po, yung teaching ni Brother OHC, madali siyang intindihin. Kung mapapansin niyo po, bakit naka-align, pasensya na po, hindi naman po sabing itinataas ko si Brother Eric or sino sa bawat isa sa atin dito. Pero kung mapapansin niyo po, yung teaching ng ating OHC, yung teaching ng priest natin, iyon yung dapat, kasi naka-align siya, hindi siya pwedeng tumaliwas yung nagtuturo doon. Kasi pag once Oo. na nagtaliwas yung nagtuturo sa grupo niya, mag-ano na po yun, uuga na po yung mindset at saka yung trajectory ng pag-aaral nung isang member ng kawan. So kaya sabi ko nga, kina-congratulate ko ang bawat isa sa atin na ito po, kahit sabihin mong ano man yung mga pinagdadaanan natin, kahit ano man po yung sakit, pipilitin po natin na ibalik natin yung ating sarili sa pag-aaral, kasi bakit po? Once na dumulas ka lang, parang naano ka ba, nalihis ka doon sa teaching ng ating Brother OHC, hindi mo na po siya masusundan. Pagbalik mo po, iba na po yung teaching, iba na po yung katuruan, mag-aano ka na po ngayon, magkakaroon ka na ng doubt, agam-agam sa pag-iisip mo, kasi bakit? Yun nga pong lagi kong sinasabi na bilang tagasunod ng ating teaching at ang ating mga katuruan sa ating Brother OHC, ikaw ay magiging isang uling, na kailangan idikit mo yung sarili mo sa kung saan naglalagablab na mga turo at mga teaching, kasi bakit? Pag once na ikaw ay lumayo doon sa apoy na nagniningas na mga teaching, manghihina ka po, at yan po mangyayari sa iyo, nalalabas ka po sa kawan. Yun po yung nakikita ko po sa ating mga viewers po doon sa ating group, no, na halos na sabi ko parang iba yung biglang nagba yung ihip ng kanyang direksyon ng mga trajectory ng kanyang ano. Kaya alam niyo po, sa atin dito po sa Middle East po, yun lang po ang lagi kong kahit na hindi ka man po nagse-share, na andyan po yung tainga mo, makikinig ka sa mga teaching, kasi bakit po? Naka-align po yung teaching natin doon sa tinuturo ni Brother OHC po, na mga teaching po sa atin, na iyon po yung ating pinaka-backbone para tayo po ay lumakas, hindi po tayo manghihina. Kasi pag once na nanghihina po tayo, ito po yung mangyayari sa atin. Kasi bakit po nasasabi ko ito? Nangyari po yan sa akin. Nangyari po yan sa akin nung ako ay bago pa lang, parang nagkakaroon ako ng lalamunin ka kasi ng hiya, takot, ano ba to, yung kaba ko na yung mga tao na yan, sila lang ang ano, sila lang ang ano diyan, sila lang yung malakas diyan, sila lang yung active, sila lang yung magaling. Pero alam niyo po, alisin yung agam-agam pala na ganun, aalisin mo ganun, wag mo silang titingnan na sila lang yung malakas, hindi, kailangan palakasin mo yung spirit mo na hindi yung tao, tama po yung sinasabi ninyo na hindi yung tao na yun ang titingnan mo, kundi yung mensahe na pinaparating sa'yo. Kaya nga ako nag-comment ako doon na ayaw ko makita yung mukha ni Brother OHC, kasi bakit baka mamaya iyon yung maging dahilan na pag once na nakita mo yung mukha niya na hindi mo nagustuhan ang mukha niya, ayaw ka na.
So paano yung word na dapat na makukuha mo sa kanyang teaching? Mawawala na rin po yung word na yun dahil sa pagmumukha ng isang tao. Kaya alam niyo po, encouragement ko po sa bawat isa sa atin, kahit nakikinig ka sa gabing ito, patuloy mo pa rin idikit yung sarili mo kung saan may lumalagablab na apoy, which is ito yung teaching natin, ito yung magpapalakas po sa atin. Kahit sabihin mong down na down yung iyong puso, yung isip mo, yung problema mo, didikit mo pa rin po dito sa teaching natin. Pilitin po natin na kahit nakikinig ka. Kasi bakit ito po yung magbibigay ng lakas at sigla sa iyo na lalo kang mag-aalab, makakatch mo yung lahat ng mga teaching dito na nakakunik po doon sa ating Brother OHC. Kasi po, ibang-iba po yung teaching po talaga. Napakalalim ng teaching ni Brother OHC na pinapasa po doon sa mga priest natin. Kasi yung mga priest po natin, on the job training din po sila. Kumbaga, yung pinapasa ng mga priest natin, galing din po yan sa Brother OHC natin. Kaya kung minsan, unawain po natin yung ating mga priest na bakit ganon hindi siya masyadong matalas mag-hit ng punto. Pero alam niyo po, dumadaan din po kasi sila sa pag-aaral. So kaya tayo tama po yun na unawain po natin ang bawat isa. Na sila po, yung mga priest po natin, dumadaan din po yan sa pag-aaral. Kaya sabi nga nila, natututo din sila sa atin. Kasi bakit kung sila ay nakalagay dyan, naatasan sila ng ganun, kaulangan pa ng kaalaman nila, pero nakakuha po sila ng kaalaman sa atin ng mga viewers na nagbibigay ng lakas din po sa ila. Kumbaga, naghuhugutan po tayo ng kalakasan. So yung mga nagtitiwalag po na yon, doon napapansin ko po na kulang po sila sa teaching. Na on and off po sila sa pag-aaral. Kaya bakit po sila ganun? Pero kung mapapansin mo po yung mga tao na punong-puno ng pag-aaral, yun po yung makikita mo na napakatibay po nilang kumapit po sa ating katuruan. Kasi po ito lang naman po yung pinakasandalan natin, yung katuruan na paano natin ba ito i-absorb sa ating pang-araw-araw na buhay. Yun lamang po at nalulungkot din po ako sa mga ating kawan na ganun po ang nangyayari sa kanila kasi bakit po kulang pa po sila sa teaching. So dapat kailangan nilang dumikit po talaga sa teaching na tinuturo. Kasi ibang-iba po ang turo talaga po ni Brother OHC. Yun lamang po at maraming salamat po sa mga word of encouragement na ito sa gabing ito. Thank you, sister. Salamat, sister. Alam niyo mga kapatid, dahil ko kung anahin ko ang bawat isa, hindi ko alam kung bakit talagang ayaw ko kasing lumihis talaga sa mga teachings ni Brother OHC. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, correct me if I'm wrong, ang mga lahat po ng mga pinag-aaralan natin, gusto ko talaga inline doon po sa ating teaching ni Brother OHC. Kasi tayong nasa Middle East, sabi nga ni Sis Pearl, tayo mismo po ang makakaalam. Halimbawa, nalilis pa, sabi ni Sis Pearl kanina, kung mayroon po talaga kayong nais na malaman o itanong, magtanong po kayo, wala po namang mawawala. Lahat ng bagay para lumakas ka, tanungin kung halimbawa hindi ko masagot ng mga elders dito, may mga kaparian tayo. Or even, pwede tayong pumasok siguro kay Brother OHC. Halimbawa, pag nandito siya. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa inyo, magtanong na kayo kung mayroon pa kayong andito ang ating mga priest, andito ang ating Brother OHC, halimbawa. Kasi po, limitado rin po ang aming kaalaman. At sabi nga rin ni Sis Pearl, kasi kami po yung nag-aaral at natututo rin po talaga kami sa inyo. Kaya nga, gusto ko magbabatiin kayo para yung kaalaman ninyo mismo, makakashop ko rin. Yan po. Hindi po ako yung sasabihin mo, tagapagturo na, ganito, hindi. Gusto ko po lahat pantay-pantay sa bawat isa. Ayaw ko po magmalaki sa inyo. Gusto ko po talaga na, kaya po ako nag-raise ng mga question dahil hindi sa alam ko lahat, hindi. Minsan nagre-raise ako ng question kasi gusto ko po talaga na mayroon kang maintindihan din doon sa sinabi or mayroon akong gustong maintindihan sa'yo. Tama po. Tama po. Yun po ang gusto ko interaction natin. Kasi pag ako lang lagi nagsasalita, kaya nga sinasabi ko siya, baka tulog na kayo dyan. Mas maganda po. Kasi pagka halimbawa ako lang magsalita, baka tulog na kayo. Di po ba? Kasi hindi kayo nagsasalita. Hindi naman kayo naka-open cap. Paano ko malalaman kung tulog na kayo o hindi? Pagising. Hindi naman daw tulog, Bro Eric. Nakahiga lang.
Nahilig yan. Nakikinig lang bro. Ay, Jennifer, go. Sabi mo Na, po. Di ba? Hindi tinuro sa atin yan noon sa Mm-mm. Bible study, sa mga paano bigla na lang dumami yung populasyon after ni Eva at Adan, di ba? Mm-mm. Hindi tinuro sa atin yan. Ngayon, kahit yung sa Noah's Ark, di ba? Nagkaroon na ng baha, pero bakit dumami pa rin ng tao? Hindi pinaliwanag yun. Mm-mm. Yung mga ganyung Opo. katuruan, tapos hindi ko napahabain, pero yung mga kapatiran kasi na bumibitaw, dahil na rin sa hindi nila mabitawan o hindi nila kinakalimutan yung mga dating katuruan na ano sa pag-iisip nila, yun yung maaring main reason kung bakit. Pero yun na lang sa mga kapatid, siguro ipagdasal na lang natin na sana maunawanan pa nila lalo. Kaya lang kung talaga sarado ng isip nila, wala na tayong magagawa doon. I-ano na lang natin na gusto naman natin makapagligtas pa ng ating mga kapatid, ng ating mga mga kaluluwa ng ating mga kapwa-tao, hayaan na lang natin basta tayo nakapagbigay tayo ng magandang katuruan, ipinatunay natin na yung mga katuruan ni Brother OIC talagang makabuluhan at malaking bagay para sa ating ikabubuhay at ikatataas ng spiritual na paniniwala. So, Yada. yun lang po. Maaring nag-hold back lang sila dahil nananatili pa rin sila doon sa paniniwala na tinuro sa atin noon. Tama Ng po, bro. ng mga ibang sektor, ng mga ibang religion. So, yun lang po. Na nararamdaman ko naman po kung yung nasabi po nyo na si Sis Pearl, Sis Pearl, sino ba yung daily life na yun? Is Adele. Si Sis Adele, yung mga sinabi nila, yung mga shiner nila, nararamdaman ko naman kung gaano rin kasakit talaga na may mga kapatiran tayo na bumibitaw. So, ipanalangin na lang natin na sana later on, maaring siguro dahil kulang pa sila sa kaalaman at kulang pa sila sa pangunawa at maaring takot din sila dahil alam nila maraming mangungutya sa kanila na yung mga naniniwala pa rin sa mga dating katuruan. So yun yung maaring ikatakot nila dahil maaring katsawan sila, maaring ikamuhi sila. Isa na lang natin sila, no? Para wala ganun talaga. May mga tao talaga sadyang matigas ang matigas ang puso at isip. So, yun lang Talaga po. Maraming po salamat. Magandang gabi po mga kapatid. Salamat po sa Brad Sunny. Okay, thank you very much. So mabilis na lang po ang oras natin. Alas 12 na rin po. At bukas po uli mga kapatid ang ating pong pag-aaral. Lagi po tayong manatili sa ating kawan, sa ating alahayam. Okay? Thank you very much. Ang sabi rito marahil masasabi ko lang ay ayun, tama po to. Sabi Brother Mel of Redford. Okay mga kapatid, ano na po tayo? Kagabi nga pala mga taga ibang lugar bukod sa KSA, di pa wala po tayong kagabi kasi nga po walang FB. Nag-pray na lang po kami kagabi. Bukas Exodus 32 tayo tapos journal po ulit mga kapatid. Please. Okay? Pwede na po tayong mag-closing sis. Sige po, closing prayer na po. Brother Ferdy po, please. Thank you. Okay, thank you.
Meron pa po bang closing song? Prayer na lang po muna, bro. Salamat. Sige. Sige po. Salamat. Sige po mga kapatid. Ang ating isip at puso ay focus po natin sa ating presensya ng ating Aba. Aba Yahwa, aming alahayam, ang may likha ng langit at lupa. Aming Aba Yahwa, hindi kami bilang yung mga anak ay malapit po sa inyo at naniniplo po sa inyo. Kapasalamat sa mga oras nito, sa kabutihang binigay niyo po sa amin, na kami po ay muli ay ginabayan niyo po at inalalayan sa lahat ng mga ginawa po namin sa gabi ito. Salamat po sa pagsama niyo po. Salamat po sa iyong presensya na patuloy po namin napapatunayan na nandiyan ka po lagi at di kami man. Salamat din po na sa kabila ng aming mga ginawa sa buong maghapon, kabila ng kami may mga maraming trabaho at maraming abala sa mga gawain po namin. Patuloy niyo po kaming binigyan ng panahon at oras upang muli ay upang palad ang mga kapatid upang kami ay makapag-aral ng iyong salita. Salamat po sa oras at binigay niyo po sa aming panahon na ito upang muli ay kami ay makapagpuri at makapagpasalamat. Maibalik po namin sa iyo ang lahat ng kadakilaan na ginawa niyo po sa aming mga buhay. Patawad din po kung ano man po ang mga nagawa namin pagkakasala sa iyo, aming Ama. Upang sa gayon, ano man po ang nais po namin idulog sa iyong mga panalangin, mga bagay na nais pong ipagkatiwala at ihilingin po sa inyo ay maging kalugod-lugod po. Dahil alam namin, Ama, na hindi kami makatutungo sa inyo kung meron kaming mga daladala sa aming mga puso, sa aming mga isip na siya nagiging dahilan upang maging balakid na kami po ay makasamba at makapagpanalangin sa iyo. Salamat po sa lahat ng kapatawaran. Salamat po sa paglilinis niyo po sa amin sa mga ito. At patuloy na sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. At sa gabing ito, salamat po na yung mga napag-aralan po namin sa iyong turo, aming Ama. Dalangin po namin na ito po ipatuloy po namin ilagay po patuloy na ito po ay gamitin po namin. I-apply po namin sa pang-araw-araw namin buhay. At patuloy na gunitain ng lahat ng kabutihan niyo po na ginagawa po sa amin. Upang sa gayon, hindi po kami makalimot. Paalalahanan niyo po kami lagi, anak. Patuloy niyo po kami igabay. Patuloy niyo po kami ilayo sa anumang bagay na makasisira po na sa aming pananampalataya. Sabi nga po ninyo sa iyong salita, sa mga awit ng 94 verse 19, na kapag kami po ay ginugod ng maraming suliranin mo at mga problema, ang wagas na pag-ibig mo ang patuloy na umaalis sa amin at sa bawat isa po sa amin. Marami pong salamat dahil ito po ang lalo pong nagpapatibay po sa amin na sa iyong pag-ibig na wagas siyang nagbibigay po sa amin ng pag-asa, nagbibigay po sa amin ng inspirasyon upang magpatuloy po. Dahil kung hindi po kami nakakapit dito, na ang sabi mo nga sa iyong salita sa Juan 15 verse 7, kung kami ay mananatili sa iyo at iyong mga salita, ay mananatili kayo sa amin, na anuman ang hihilingin namin, na nais namin, ay ipagkakaloob po ninyo at mangyayari naman po. Maraming pong salamat sa pagpapit po sa aming asa na
hindi kami titingin. Bigay po sa amin ng lalo lang na makapaghihiwalay sa inyo dahil kayo ang dapat namin tingnan, ang mukha ninyo, ang salita ninyo, ang aming sundin. Dahil kayo lamang abayahawa, tunay na magbibigay sa amin ng lahat ng kasagutan, ng lahat ng aming hinihiling sa pamamagitan ng iyong anak na aming Mesaya, inihahawa sa iyo. Salamat po sa mga salita ninyo at sa gabing ito, aming Ama. Patuloy ka namin pupurihin at lubos namin sa iyo pinagkakatiwala ang lahat ng gawain ito. Salamat po sa mga kapatid na ginamit ninyo po. Sa adalat na Brother Eric, sa mga moderator at sa mga buong kawan na nasa Zoom na ito. Dalangin ko lamang po aming Ama, patuloy niyo pong pag-isahin po ang mga puso, ang isip namin at aming Ama, na magpatuloy po kami ayon sa iyong katwiran, ayon sa iyong kabahag. Dalhin po namin ito na patuloy na kami ay iyong iingatan, palaguin aming Ama sa pananampalataya namin upang sa gayon hindi kami maagaw ng kung sino man na nagbibigay po sa amin ng mga suli na rin sa araw-araw. Alam namin na sa panghawak po namin sa iyong salita, nagiging matibay po kami at lalo kami kakapit sa iyo aming Ama. Salamat po ng marami at hiling din po na ang sino man na nakakaranas ng mga takot man o dalamhati o anumang bagay na nagbibigay sa kanila ng problema sa buhay, aming Ama, karamdaman man yan o relasyon man sa pamilya o sa kapwa, aming Ama, sa iyo po namin pinagkakatiwalang lahat. Isin niyo po kami ng iyong pag-ibig at pagmamahal, aming Ama. Patuloy niyo po kami igabay sa lahat ng mga ginagawa namin, sa lahat ng iniisip, lahat po ng ninanasa namin, aming Ama. Patuloy niyo po kami gabayan. Patuloy niyo pong kasangkapanin din kami upang lahat po ng natututunan namin, lahat po ng naisasagawa po namin ito, may bahagi din po namin sa mga kapatid namin mahina, sa mga kapatid namin na nalalayo sa iyo, o sa mga kapatid namin na hindi mahina ang pangunawa. Aming Ama, kayo po magkakalob sa amin ito upang sa gayon maging matibay po ang lahat at makasumpong ng tunay na pagpapala mula sa iyo, aming Ama. Salamat po sa gabing ito at dinadalangin din po ang buong kawa ng OHC, lahat ng mga chapter leaders sa buong mundo, aming Ama, ang mga assistants, ang lahat ng mga ginagamit niyo po sa buong kawan. Kayo po siya magpapala at mag-iingat po sa magbigay ng protection sa kanila, maging mga trumpeters, ang Isaiah, ang mga Joshua group, aming Ama, at sa lahat po ng mula mga mga admin sa aming Ama, sa lahat ng mga officials na ginagamit po sa buong kawan, aming Ama. Salamat po sa mga buhay nila. Patuloy niyo po silang kalingain, patuloy niyo po silang puspusin ng banal na espiritu at iingatan aming Ama. Nang sa gayon, magpatuloy lamang po kami upang sa paghahantay po namin ng kaharian ng aming Mesaya pinawa sa iyo. Nananatili po kaming tapat, nananatili kaming matibay upang sa gayon ay handang-handa po kaming tanggapin at maantay po ang pagbabalik ng aming Mesaya pinawa sa iyo. Salamat po sa buhay din ng aming OHC, ang aming mensahero. Patuloy niyo pong siyang patadagin, aming Ama. Ingatan niyo po ang buhay niya, ang kanyang kalusugan, aming Aba. Patuloy niyo pong huwag siyang pababayaan, aming Ama. Patuloy na siya pagkalooban niyo po ng higit pang karunungan, higit pa na mga kapahayagan na maririnig po namin sa kanya na nanggagaling po sa iyo, aming Aba. Salamat po sa gabi ito. Salamat po sa mga priesthood. Salamat po sa mga gamang gagamitin niyo pa. At salamat pa po sa mga tao na papasok po sa covenant po ninyo, aming Ama, na naniwala kami, aming Ama, kami ay palalaguin niyo hindi lamang sa aming pananampalataya, kundi sa aming bilang kawan mo, aming Ama. Muli, aming Ama, dinadalangin din po namin ang aming bansa, ang bansang Ophir, aming Ama, maging ang aming Pangulo, aming Ama, at maging sa mga politiko na kung saan ay
nais maglingkod po sa aming bansa. Naniniwala kami, aming Ama, na kayo po ang pipili, kayo po ang muling babangon sa aming bansang Apir na saan ngayon ay tila nakalugmok pa, ngunit naniniwala kami na ang lahat ng bagay ay naayon pa rin po sa iyong programa, naayon pa rin po sa iyong palatuntunan na gagawin para sa amin. Salamat po sa kabuuan ng aming mga panalangin ito. Sa iyo po namin dinudulog ang lahat. At patuloy niyo po kami proteksyonan sa gabing ito. Patuloy niyo pong iingatan, maging ang aming mga mahal sa buhay. Extend niyo po ang lahat ng pagpapala sa aming mga pamilya ng bawat isa ang narito sa tunay ito. Dalangin po na kayo po ang siyang magpapala. Puspusin niyo po ng Santo Espiritu, puspusin niyo po ng kabanalan niyo po aming Ama, ang mga magkakapatid nito sa iyo aming Ama. Salamat at muli aming Ama, inaangkin po namin ang lahat ng kasagutan, ang lahat po ng pagpapala na gagaling sa iyo aming Ama. Salamat po at maingat po namin muling binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, ang pinakamataas na pagsambay sa iyo lamang aming Aba Yahweh, sa ngalan ng aming Messiah King Yahweh sa tulong po ng Banal na Espiritu, ang lahat ay magsabi ng Yada. Yada, haleluya, alayam. Yada, halalwaya, alahayam. Yada. Sa malaga.